Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Mahalaga po na matutunan ng mga lingkod ng Diyos higit sa lahat ang kanyang pinagmulan at dahilan ng kanyang pag-iral dito sa daigdig. Bagaman siya'y mayaman o mahirap, nag-aral o hindi, o may taglay na kapangyarihan, katanyagan, at higit sa lahat mga kapatid ay para maunawaan niya at mag-udyok sa kanya na magsikap para sa isang makabuluhang pag-iral na nakaukol o nakatalaga sa Diyos na lumalang. Mula pa po sa panahon ng kabataan ay dapat na maintindihan ng tao ang banal na layunin ng Diyos sa paglalang sa Kanya. Ika nga ay bakit tayo buhay? Anong dahilan? Bakit narito tayo sa mundo? Mga kapatid, dapat matutunan ng bawat tao ang panukala ng Diyos sa mga taong nilalang niya habang may pagkakataon pang baguhin ng tao ang lakad ng kanyang pamumuhay at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos upang maging kalugod-lugod sa Kanya. Simulan natin ang pagtatanong. Ano ang dapat maunawaan at makilala ng tao tungkol sa kanyang pag-iral sa daigdig? Ang sagot, basahin natin. Kilalanin ninyo ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. Tayo ay Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Kaya dapat maunawaan, makilala ng bawat tao na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin, tayo'y Kanya, at tayo'y Kanyang bayan at tupa ng Kanyang pastulan. Ang tinutukoy po na pastulan o kawan o flock sa ating panahon ay ang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo o ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Sa pangalawang bilang, kailan inaasahan ng Diyos na maunawaan at makilala ng tao na siya ang Diyos, na siya ang lumalang at nagmamay-ari sa atin? Basahin natin ang sagot. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Kaya tungkulin, pananagutan ng bawat tao na alalahanin ang may lalang o creator mula sa kaarawan ng kabataan. Sino po ang lumalang sa atin? Walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ikatlong bilang, paano dapat alalahanin ng tao ang Panginoon Diyos mula sa panahon ng kanyang kabataan? Basahin po natin. Alalahanin mo rin naman ng buo mong pag-iisip ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan, sapagkat ikaw hindi sa iyong sarili kundi sa Kanya. Mga kapatid, alalahanin natin ang Diyos ng buong pag-iisip, totohanan at buong ingat. Dapat pa nating limutin ang Panginoon Diyos? Hindi po. Sa kasunod na bilang, ano ang katunayang natutunan ng isang kabataan na alalahanin ng Panginoon Diyos
ng buong isip at hindi niya siya nakakalimutan? Ang sagot, huwag mong payagan na ang kasiyahan ng iyong kabataan o kasibulan ay maging dahilan upang malimutan mo ang manlalala. Parangalan mo siya sa panahon ng iyong kabataan bago sumapit ang iyong pagtanda at sabihing hindi na masarap ang mabuhay. Ano po ang katunayan? Na natutunan ng isang kabataan na alalahanin ang Panginoon na may lalang sa Kanya o ang Panginoon Diyos. Naalaala niya ng buong pag-iisip at hindi niya siya nalilimot. Pinararangalan po niya ang Diyos mula sa panahon ng kanyang kabataan. Sapagkat naasahan ng Diyos sa mga taong nilalang niya na pararangalan siya mula pa sa panahon ng kanilang kabataan. Ano po ang ipinagbabawal ng Diyos sa bawat kabataan na gawin? Ang sabi ng Biblia, huwag mong payagan na ang kasiyahan ng iyong kabataan ay maging dahilan upang malimutan mo ang may lalang sa iyo o ang Diyos. Sa bandang hulihan po ng ating leksyon, malalaman natin kung paano mayroong iba na nalilimutan ng Diyos dahil sa kasiyahan ng kanilang kabataan. Sabi nga nung iba, masarap maging bata eh. Subalit, alamin po muna natin, paano mapararangalan ng tao ang Diyos na siyang dahilan ng kanyang pag-iral dito sa daigdig? Ang sagot, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo'y kanya at tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Nilalang po at pinili ng Diyos ang tao para sa kanyang sarili. Nagbubukod siya ng mga taong magiging kanya. Sa anong layunin? Para maglingkod na may kasayahan sa Panginoon. Upang magawa ng tao na maglingkod na may kasayahan sa Panginoon, ano muna ang dapat niyang makilala o maunawaan ng tao? Na ang Panginoon ay ang Diyos, siyang lumalang, siyang nagmamay-ari, na ang Diyos ang dapat na maghari sa kanyang buhay dahil tayo ay kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Tiyak na hindi nilalang ang tao para kumain, uminom at magsaya lamang. Batay sa nakasulat sa unang Korinto 15:32. Kundi may layunin ng Diyos sa paglalang ng tao. Ang sabi nga ng Biblia kanina, maglingkod kayo. Kaya katutubo, pangunahing tungkulin ng tao na maglingkod at sumamba sa Diyos. Kaya sa loob po ng Iglesia ni Cristo, tinuturuan tayo ng kahalagahan ng pagsamba sa Diyos mula pa sa pagkabata. At natutunan naman ito ng marami. Kaya nga kahit na itiniwalag na ang karamihan sa atin at itinakwil na ng kasalukuyang mga leader na masasama at pinagbawalang pumasok sa loob ng kapilya, sinikap natin na humanap ng kaparaanan upang patuloy tayong makasamba. Sa awa tulong ng Diyos, mga kapatid, meron tayong ganitong pagtitipon. Tawag nga natin ay ang ating EGM. Hindi lamang para sa katandaan, meron din para sa kabataan. At yan nga ang ginagawa natin ngayon. Pagtalagahan natin ang pagdalo sa ating mga pagsamba. Sa ika-6 na bilang na tayo. Sapat bang iuukol natin ang ating sarili sa pagsamba sa Diyos upang maparangalan siya? Ano pang inaasahan ng Diyos sa mga nilalang at pinili niya upang maglingkod at sumamba sa Kanya?
Basahin po natin ang sagot. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal, walang kapintasan sa harap niya, dahil sa pag-ibig sa Diyos. Ano pa ang inaasahan ng Diyos sa mga taong nilalang niya para maglingkod at sumamba sa Kanya? Nais po ng Diyos na tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya sa pag-ibig. Kaya sa loob ng iglesia ay tinuruan din tayo ng kahalagahan ng pamumuhay ng ayon sa pagkakristyano. Paano ba tayo mabubuhay, mga kapatid, ng may kabanalan? Sundin lang po natin yung aral ng Diyos, yung salita niya. Sapagkat kung babasahin natin yung 1:17, ang nakalagay dun pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo katotohanan. Kaya tandaan ninyo, mga kapatid, habang ang pamumuhay natin ay ayon sa utos ng Diyos na tinanggap natin, nagagawa natin ang pamumuhay na may kabanalan. Tinuruan din tayo, mga kapatid, na iwan natin ang lahat ng kasalanan at lahat ng kasamaan. Ano naman ang kahulugan ba nung kasalanan? Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya huwag nating lalabagin yung kautusan. Kaya ang bawat tao ay dapat na maglingkod at sumamba sa Diyos at mabuhay ng may kabanalan sa panahon pa lamang ng kabataan. At ito'y hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Dahil dito, anong babala ng Diyos sa bawat kabataan na sa halip na gawin ang inaasahan niya sa Kanya ay ginawa kung ano ang maibigan at lahat ng nakaaakit sa Kanyang mga mata. Kaya nakalimutan niya ang may lalang sa Kanya. Ito yung sinasabi natin kanina na masarap maging bata. Basahin natin ang sagot. Mag-alak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo, ngunit tandaan mong lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. Mga kapatid, tiyak na magsusulit o hahatulan ng Diyos ang mga kabataang lumimot sa Kanya. Dahil pinayagan nilang malimutan nila siya, dahil sinunod nila ang bawat maibigan nila at kung ano ang nakapagpapaligaya sa kanilang mga mata at sa kanilang puso, kahit labag sa kalooban ng Diyos. Ang araw po ng paghatol o paghuhukom ay sa ikalawang pagparito ni Kristo. Sa paningin ng Diyos, ang kabataan at kasibulan ay walang kabuluhan kung nagugol sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya dapat malaman ng bawat tao na ang layunin ng Diyos sa paglalang habang ang tao ay binibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon na magbago at mabuhay na ngayon sa kalooban ng Diyos upang maging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Sa ikawalong bilang na tayo,
Anong iniutos ng Panginoong Hesukristo dapat gawin ng mga lingkod niya sa buong panahon ng kanyang buhay upang maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na lumalang? Ang sagot, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Kaya, upang ang buhay na ito, na ating taglay, maging makabuluhan sa paningin ng Diyos, dapat matutunan nating ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Bakit? Sapagkat yan ang pinakamahalagang utos. Dapat din nating iukol, italaga ang ating sarili sa mga pagsamba, sa pagpaparangal o pagbibigay luwalhati sa Diyos na lumalang, pinagmulan at may-ari ng ating buhay. Paano natin siya mapararangalan? Sa pagsunod sa kanyang mga utos. Dapat tayong mabuhay ng matuwid at banal sa lahat ng panahon ng ating buhay. Hindi tayo dapat mabalisa tungkol sa ating mga pangangailangan sapagkat ang Diyos ang magkakaloob ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang yun. Sa Kanya rin magmumula ang walang hanggang kaligayahan, kapayapaan, at ang tiyak na kaligtasan batay sa isinasaad sa awit 4:6 hanggang 8 ng Magandang Balita Bibli. Mga kapatid, sa susunod na pagtitipon, pag-aaralan naman natin kung ano ang pangako ng Diyos sa mga anak na masunurin at ano naman ang babala niya sa mga masuwain. Iyan ang ating leksyon. Bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Tumayo po kayo, tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Pinayagan mong muli na matupad namin ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay, na ito ay ang paglilingkod at pagsamba namin sa iyo. Nawa wag masayang ang mga dalisay mong salita na tinanggap namin ngayon. Patuloy na maging batayan ito sa aming buhay upang sa tuwin na makapamuhay kami ng may kabanalan, magkaroon kami ng pag-asa sa kaligtasan. Basbasan mo po lahat ng nahatdan namin ng iyong mga aral. Patuloy namin silang maakay sa matuwid at tapat na mga paglilingkod sa iyo. Patuloy mong ipagkaloob po ang mga biyayang kailangan ng aming mga kapatid. Damayan mo po sila pagka dumaraan sila sa mga pagsubok. Ibiyaya mo po sa kanila ang sagot sa kanilang mga dalangin. Tulungan mo sila, Ama, pagka may suliranin sila na kinakaharap. Laging manalig sa iyong banal na magagawa. Pagpalain mo po ang mga kabataan, huwag mo po silang pababayaan. Ama Diyos, napakasama ng paligid ng sanlibutan. Huwag kang papayag, salingin sila ng anumang masama. Mamalagi po ang iyong patnubay at ang iyong pag-iingat. Nananalig po kami, dininig mo ang aming dalangin. Iginawad mo sa amin ang iyong basbas, sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.